Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Dabul Muta'allimin. So dito ulit sa kabanata tungkol sa kitaba. Yung huli natin na talakay, mula kay Khatib al-Baghdadi. Yung sinabihan siya ng tatay niya na magsulat. Palagian na magsulat. At yun nga, marami nga. Kumbaga, naging madalas, naging palasulat na nga si al-Khatib al-Baghdadi. Rahimahullah. At ito sabi, mimma yadullu ala katrati ma kataba annahu qala li tullabihi atun syatuna li tafsiril Quran. Atun syatuna li tafsiril Quran. So kabilang doon sa mga batayan na mahilig talaga magsulat si Al-Khatib al-Baghdadi. Minsan daw sinabi niya sa kanyang mga estudyante, atun syatuna li tafsiril Quran. So may kaya pa ba ninyong pag-aralan yung tafsir ng Quran? Kumbaga, gusto pa ba ninyo pag-aralan ng tafsir ng Quran? Ano tayo mga estudyante? Kam yakuno kadruhu. Gaano ba karami yung pag-aaralan? Sabi ng mga estudyante. Gaano karami yung pag-aaralan? Hindi nila tinanong yung oras. Ang tinatanong nila yung gaano kalawak yung usapin. Kung halimbawa, meron silang reference na libro, gaano kalawak yung usapin. So sabi nila Khatib al-Baghdadi, 30,000 waraka. Ilan yun? 30,000 waraka. 30,000 na pahina, sabi niya. 30,000 na pahina yung notes niya ni Al-Khatib al-Baghdadi para doon sa kanyang pagtuturo ng tafsir. 30,000 na pahina. Napakarami nun. 30,000 na pa. Ito nga lang, ilang taon na natin ito pinag-aaralan eh. Ilang taon na. Page 90 pa lang tayo. So 30,000, ilang taon din nila pag-aaralan araw-araw. Maghapon. Di ba? Maghapon. Pero nga, ang dito, kasi kitaba yung chapter, di ba? Bago pa man tanungin ni Al-Khatib al-Baghdadi yung mga tao, gusto mag-aral ng tafsir, naisulat na niya yung kanyang notes, 30,000 pages. 30,000 pages. Sabihin natin na 30,000, di ba? Taon-taon, 30 years niya ito hinanda. 30 years niya ito hinanda. Taon-taon susulat siya ng 1,000 pahina. Ilang araw meron sa isang taon? 365. Ibig sabihin, araw-araw, susulat siya at least 2 pahina, 3 pahina. Marami nga talaga siyang naisulat. Faqalu, hada mimma tufni al-a'mar qabla tamamihi. Sabi ng mga tao, yung 30,000 na pages daw. Sabi niya, ang gawain na yan, kamamatayan muna ng tao bago niya matapos. Sobrang dami. Kasi nga, masipag talaga siya magsulat. So, kung ganyan kahaba, mamamatay muna kami bago tayo matapos dyan. Fakta sarahu finahwi 3,000 waraka. Sabi ni Sheikh, sabi ng author, ito si Dr. Ahmad bin Abdul al-Batli. So napaisip naman si Al-Khatib al-Baghdadi. Pinaikli niya yung libro. Binawasan niya, ginawa niyang summarized. Pero yung summary, 3,000 waraka. 3,000 pages pa rin. Diba, makapal pa rin yung kanilang referential libro. Ito nga lang alin. Sabi libro natin, tafsir. Ito, di ba? Ilang pahina ba? Ito nga, nipis-nipis ng pahina nito eh. Magandang papel ito eh, manipis eh. Parang yung papel yung ginagamit sa Bible, yung mga pinamimigay na bagong tipan, di ba?
O to. 1,597. Ito. So, kung ganito yung papel, hindi naman ganito yung papel nun. Makapal yung papel nun. Di doble nito. Kung mas makapal yung papel, 3,000 ganun. Ganun ka. Rami. Lahat yun nga. Bago pa man magturo si Al-Khatib al-Baghdadi, naisulat niya na yun lahat. Naisulat niya na yun lahat. So, isipin niyo yan. Gaano kasipag magsulat si Al-Khatib al-Baghdadi. Yun nga. Kaya nga yung mga maalam, hindi mo yan hindi mo yan basta-basta matatawag, kape-kape o puntang mall, puntang beach, punta kung saan-saan. Hindi mo yan basta-bastang matatawag. Mas gusto nilang magbasa ng Quran o ano pa man. Kaysa yung mamasyal. Bihirang-bihira mo silang makita na mamasyal. Kaya nga yung marami sa mga, nung nasa Saudi ako, may ilan akong mga nabalitaan na yung mga scholar na namamatay sa biyahe. Talagang yung mga biyahe nila, ang biyahe nila talaga para magturo, para yun yung kinamamatayan nila. Magandang kamatayan, alhamdulillah. So nga, pinaiksi na ni Al-Khatib al-Baghdadi, ginawa na lang yung 3,000 pages. At nung natapos na niya yun, yung 3,000 pages, sabi niya, inna lillah. Tunay na tayo ay mula kay Allah. Matat al-himam. So, parang siya, kumbaga nangihinayang na namatay na raw yung himam, yung interest ng tao sa pag-aaral. So, ganun yung naging komento niya na, kumbaga nirereklamo ng mga tao yung 30,000 pages na pag-aaral. Sabi niya na matat al-himam. Pero pinagbigyan naman niya sila na gawin na lang 3,000 pages. So, ganito talaga napanatili ang kaalaman. Alhamdulillah. Ganito napanatili ang kaalaman. Wakala Yahya bin Mu'in, katabtu biyadi alf hadith. So nagsulat daw siya, si Yahya bin Ma'in. Kailan ba ito nabuhay si Yahya? Malaking bagay internet natin Inshallah. Kasi may mga nababanggit ditong pangalan, hindi ko kilala So tingnan natin kung meron matatagpuan ba siya sa internet. Ma'in pala talaga, hindi Mu'in. Yahya bin Ma'in yung kanyang pangalan. Yan, kailan siya nabuhay. So sabi ni Yahya bin Ma'in, katabtu biyadi alf hadith. Sinulat daw niya sa pamagitan ng kanyang kamay yung 1,000 hadith. So ilan yun? 1,000 o 1,000? 1,000,000. 1,000,000 hadith yung kanyang naisulat daw. 1,000,000 na hadith. Sa pinanganak siya, 774. So mga kapanahunan to ni Imam Ahmad. Si Yahya bin Ma'in. Taga din pala siya, taga Iraq. Si Yahya bin Ma'in. Si Khatib al-Baghdadi, kailan ba siya nabuhay? Si Khatib al-Baghdadi, hanggang 1071. So later na siya na panahon. Nauna sa kanya sina Imam Ahmad nabuhay. May 1,000,000 na hadith. So sabihin natin sa isang pahina, 2 hadith masulat niya, 3. Ilang pahina rin yan? Ilang pahina? 300,000 na pahina. Walau lam naktub bil hadith, kamsina marra, ma'arafnahu. Sabi niya, kung di raw nila isinulat yung hadith ng 50 ulit, hindi raw nila ito makikilala. Kasi nga, kaya nila inuulit-ulit pagkopya yon kasi nga, pinag-aaralan nila, inimbestigahan nila yung sanad Inimbestigahan nila yung sanad. Ito, ganito yung sanad niya. Kasi sa panahon ni Yahya bin Ma'in, diba 700 CE, 770, o mga 800 na siya, nagsimulang mangolekta ng hadith. May edad na siya.
So yung sanad dito, ang sanad ng mga hadith, mga dalawa lang o tatlo. Hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatlong tao, dalawang tao. So madali pa sa kanila na na imbestigahan yung mga yun. So sa panahon na yun, 1,000,000 yung kanyang kopya na hadith. So maaaring may mga duplicate naman, di ba? Kasi may mga hadith na parehong-pareho pero magkaiba ng sanad. So pwedeng ganun yung nangyari. Wa inna nadratan ajila ala adadin muallafat a'immatul Islam tu'tika biwuduhi surati masyrikati suratin biwuduhi suratin musyrikah lima dabbajahu yura'ahum ala maral kurun. So pagtitinan daw natin, yung mabilisan lang na pagtingin, kung titinan natin yung mga iniakda ng mga imam ng Islam, yung mga scholar, makikita mo dito o bibigyan ka ng mga ito ng malinaw na picture sa kanilang kumbaga pinagsumikapan sa paglipas ng panahon. Marami na isulat. Yun nga lang, sayang talaga yung yung library ng Baghdad, yung sinira ng mga Mongol. Kasi sinunog yun nung mga Mongol. Tapos yung ibang libro na hindi nila nasunog, itinapon nila sa dagat, ay sa ilog. Hanggang sa naging itim daw yung sa sobrang dami ng libro tinapon doon. Naging itim yung tubig ng ilog sa sobrang dami ng mga nasira. Kaya maaring doon sa panahon na yon, nadamay na rin doon yung mga yung mga aklat ni na Khatib al-Baghdadi. 1258 pala, 1258 siya, nasakop ng mga Mongol yung Iraq at kasama nilang sinira yung Baitul Hikmah, yung library doon ng Baghdad. So maaaring marami sa mga binabanggit dito ng mga libro wala na, hindi na itago. Fahadal Imam Abul Wafa bin Ali bin Aqil Al-Hanbali. So natin nga ito, si Abul Wafa. So ngayon, mga kapanahunan din siya ni Khatib al-Baghdadi, si Abul Wafa. Pangalan niya Ali bin Aqil Al-Hanbali, al-mutawaffi fi sana 13 wa 500 alf. So namatay siya noong 1119. Ito yung petsa sa Hijri ito. Allafa akbaru kitab urifa fid dunya ala wa huwa kitabu al-funun. Ito raw ay mayroong 800 juz, 800 na chapter. Sinabi ni Ibn Rajab, si Ibn Rajab yung kapanahunan din niya, Ibn Rajab al-Hanbali. Si Ibn Rajab, siya yung may tafsir din ito si Ibn Rajab. So nabuhay siya 1335. So sabi niya tungkol dito sa tungkol sa libro ni Abul Wafa. Wa huwa kitabun kabirun jiddan fihi fawaidun kathira fil wa'id wat tafsir wal fiqh wa usuluddin wa nahwu wal lugha wa syi'r wat tarik wal hikayat wa fihi manadaratuhu wa majalisuhu wa khawatiruhu wa nata'iju fikruhu kayyadaha fihi. So, yung libro niya kaya lumaki, kaya dumami. Kasi maraming nilalaman na subject. Hindi lang isang subject yung laman niya. So meron daw dito mga pangaral, meron ditong tafsir, merong fiqh, merong usuluddin, grammar, language, mga tula, history, mga kwento, mga kumbaga paglilinaw niya sa mga usapin. At yung mga lecture niya, nandun din yung mga notes niya. Tapos yung mga idea niya, dun niya
nililista at yung kanyang mga konklusyon sa kanyang mga pag-iimbestiga. Lahat yun isinulat niya doon sa libro niya na iyon. Lahat yun. Kasi may mga ganong libro eh. Halimbawa ito. May libro ako dito makapal din eh. So itong libro na ito, Mukhtasar al-Fiqhul Islami. Iba-iba yung ano dito eh. Iba-iba yung topic dito. Yan, iba yan. May sala, may akida, may ano, jihad. Ilang page ito? Ito pala. 1,000 pages lang ito. Lalo na yung libro ni ano, ni Abul Wafa. So 1,000 pages lang ito lahat-lahat. So marami, mas marami yung kanyang libro. Yun nga lang, makapal. ito pa yung tsura pa lang dito, makapal na eh. Paano pa yung libro nila? Mas makakapal yung papel noon. Mas makakapal yung papel noon. Dito, wa inma istata'a injaz hadal kitab ad-dakham bi tawfiqillahi ta'ala thumma bi muhafadatihi ala waqtihi. Sinasabi ng mga scholar nga, lalo-lalo na ni Ibn Rajab, nagawa lang ito ni Abul Wafa na maisulat yung ganito kalaking libro. Siyempre sa gabay ni Allah, pahintulot ni Allah, at sa pangangalaga niya sa kanyang oras. So, ang tanging paraan para maging produktibo ka din, kailangan mo pangalagaan yung oras mo. Hindi yung puro ka kape-kape yun, saan ka napupunta. Kaya nga yung mga scholar, yun talaga yung una nilang katangian eh, yung pangalagaan yung kanilang oras. Pangalagaan yung kanilang oras. Fakad nakalaanhu Ibnul Jawzi fil Muntadim. Si Ibnul Jawzi meron siyang aklat, yung Muntadim. So, si Ibnul Jawzi, yan natin, kailan siya nabuhay. So mga 1200 siya nabuhay. So mga 200 years, 150 years pagkatapos ni Abul Wafa. So sabi ni Ibnul Jawzi, innahu la yahillu li an udi as-saati min amri. Sasabi ni Ibnul Jawzi, maaring wala na itong kinalaman doon sa libro ni Abul Wafa. Sasabi niya, hindi pinahintulutan sa akin na sayangin ko ang alinmang oras ng aking buhay. Sasabi niya, haram na sasayangin ko ang aking oras. Sabi niya, trinato niya na haram, haram ang pag-aksaya ng oras. Hatta ida tu'til lisani an mudakarati wabasari an mutalaatin. So hindi raw siya mag-aksaya ng oras, hindi raw siya titigil hanggang sa tumigil din ang kanyang dila sa pag-aalaala o pagre-review. Kasi ngayon marami sa mga aralin, nire-recite talaga nila yun. Lalo na yung mga mutun, nire-recite nila yun. Nire-recite nila. O hanggang sa manghina na yung kanyang mata sa pagbabasa. A'mal tu fikri fi hali rahati wa ana mustari o mustatri. So kahit daw sa panahon na siya ay nagpapahinga, gumaganda raw yung kanyang isip. So posibleng di ba? Naglalakbay lang sila, nakasakay lang siya sa camel. Pero iniisip niya yung mga aralin para hindi siya makalimot. Wala anhid illa waqad katarali maasturuhu. So hindi raw siya titigil hanggang sa, kumbaga, may sulat niya din yung kanyang mga nalaman. So maraming na-author din na libro si Ibnul Jawzi. Kaya nga yung yung mga maalam ba nila si kilala niyo yun, di ba, si Nasruddin, si Abu Hanin. Doon sa kanya madalas magtanong kasi sa mga Maranao, siya yung magaling magtagalog Siya yung madalas kong matanong. Minsan magtatanong ako sa kanya, 2:00 madaling araw. Minsan ko, mamaya pa siguro to sasagot, baka tulog to. Maya-maya nag-reply na Ibig sabihin, gising din siya. Gising din siya ng
ng madaling araw. Kasi ano talaga, yung oras, importante na magamit ng tao. Wa inni la ajidu min hirsi alal ilmi wa ana fi ashri thamanin. Wa ashaddu mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu ishrin. Sabi ni Ibnul Jawzi, natagpuan daw niya yung kanyang sarili sa edad na mga 80 plus. So, ano ba siya namatay? Hindi na binanggit yung kanyang kapanganakan eh. So, yung mga edad niya na 80, dahil nasanay na siya doon sa ganoong pamumuhay, nung 80 na siya, ang pakiramdam pa rin niya sa kanyang isip, kumbaga talas ng isip niya, parang 20 anyos pa rin siya. Kasi tuloy-tuloy niyang ginagamit eh. Maaaring nanghina na yung paningin niya, maaaring may rayuma na rin siya. Pero isip niya, ganun pa rin. Nakatulad nung siya ay 20 anyos pa rin. Alhamdulillah. So ganito ang pangalagaan ng mga scholar yung kanilang oras at ang kanilang mga productivity. Lalong-lalo na sa pagsusulat. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.